Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. Ayun, mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyonan na isang video na napanood ko. Actually, itong video na to ay naglalaman dito yung dating mayor ng Caloocan na tawagin na lang nating si Ray. So ngayon mga kababayan, habang nanonood ako sa vlog nito ni Tita, di ko alam basta nakalimutan ko yung pangalan, basta sa vlogger na to, ay ini-interview niya itong si Rim Alonso, dating mayor ng Caloocan na tumatakbong congressman ngayon ng 1st District. So ngayon, sabi nga niya, sabi nitong nag-interview na vlogger na mayor or congressman, ano ang magiging reaction mo pagdating sa girian ni Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabi niya, actually, pangit po daw pakinggan at panuurin at lalo na't malaman po sa national or sa ibang bansa na first time daw nangyari na dating magkatandem tapos biglang nagkaaway at gumulo. At sabi nga daw niya na malawak daw ang kanyang nakitang korupsyon mula sa taas hanggang sa local government sa pamumuno ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So ito po, mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo ang naturang video ni ex-mayor, no? Interview kay ex-mayor Ray Malonzo, no? At reaction niya patungkol kay Sara at kay BBM. So bigyan din po natin ng reaction. So ito po, mga kababayan, panoorin niyo po. Vice President Sara Duterte at kay President Bongbong Marcos. Ako sa tingin ko nakaka-apekto sa ating bansa at nakakayari naman sa international community na first time nangyari na nagkakaroon ng ganong katinding away. Pasensya na po kayo mga national government. Ako po nakikita ko napakalawak ng kaso ng korupsyon mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pasensya na po kayo. Yun ay opinion ko po at yun ang observation. So yun po mga kababayan, napanood nyo po, sabi naman niya, pasensya na po kayo dyan sa national government. So pag ibig sabihin nating national government, yan po yung mga senador, di ba? Mga tawag dito, kongresista, presidente, vice president, ganyan. So national government po yan. So sabi niya, pasensya na po kasi nakakahiya daw po, lalong-lalo na sa ibang sa ibang bansa. Oo, sabi niya, according daw sa kanyang obserbasyon, no, ay malawak daw ang korupsyon, no, mula sa taas hanggang sa baba dito sa Marcos administration. So ngayon para sa akin, actually ex-mayor Malonzo, ako hindi ko naman naabutan nung naging ikaw ang mayor ng Caloocan. Pero meron ako mga nababasa na comment dito sa video ni Tita, no, na isang vlogger. Nabasa ko sa comment ni vlogger, no, dito na napakaraming mga bad comments patungkol sa iyo. So actually siguro yung mga nagko-comment yan ay puro mga taga-Caloocan. So basahin na lang po natin. No, and then pag nabasa natin, tsaka natin reaksyonan. Kasi actually hindi naman po ako taga-Caloocan at actually hindi ko po naabutan nung term na siya ang mayor ng Caloocan. So ito po, panoorin nyo po at basahin po natin. Unang comment ni Honey QT. Ayan, pinatakbo asawa kasi no choice. Hahahay nako mga politiko. Sabi niya, pinatakbo daw ang asawa ni ex-mayor kasi wala daw choice. Sunod, wala ka namang nagawa sa Caloocan, manahimik ka na lang, maayos na ang Caloocan, sabi ni Miding Bautista, 4340. Nako, Diyos ko, puro naman itong mga negative yung comment. Sunod, wag kang sinungaling, Ray. Wala kang nagawa sa Caloocan kaya sinuka ka na, sabi ni Domzi Iskeria. Diba? So, ayun. Sunod, ito na naman yung comment isa. Ayan. Sus, Caloocan ba naayos niya nung mayor siya noon? Kaya natalo yan, walang nangyari. Di wow, ikaw na. Sabi ni Lucia Geneva. Diba? So, actually, lahat po ng comment dito, puro-puro mga noong last term niya, ito ang pinakamatindi, sabi ni William Domingo 5734. Noong last term niya, lahat ng kanyang relatives, anak, asawa, lahat natalo sa local election. Within the month ng last term niya, pakisagot lang po, ilang daang milyong piso ang winidraw? Yun ang tanong. So, actually mga kababayan, kung mayroong mga ganitong comment, no, pasensya na po.
ex-Mayor Ray Malonzo. Ako po bilang isang BBM vlogger, syempre, depensahan ko din po ang sinabi mong nakita mong malawak na korupsyon sa administrasyon ni BBM. Pwede ka naman mag-file ng complaint sa ombudsman kung meron kang nakitang korupsyon no, sa administrasyon ni BBM. Kasi actually, meron din po ito sigurong tawag dito, record na nag-file din po siya laban kay Oka, no? Laban kay dating mayor din ng Caloocan na paggastos daw ng pondo na hindi maayos, ganito ganyan. Actually, ex-mayor Ray Malonzo, ako para sa akin, malaya ka naman po magreklamo, mag-file sa ombudsman na kung meron kang nakitang katiwalian or korupsyon sa administrasyon ni BBM. Actually, makikita naman po natin yan di ba? Makikita naman po natin yan pagdating ng eleksyon. Kung manalo ka, talagang malinis ka sa Caloocan at may nagawa ka. Pero kung pagdating ngayong eleksyong 2025, kung hindi ka manalo, alam na. Di ba? Ako hindi naman ako magsalita ng against sa'yo kasi actually nakasuporta ako kay Senador Antonio Trillanes. Para sa akin, siya ang gusto ko maging mayor ng Caloocan. Pero pagdating sa congressman, parang wala ka sa akin. Di ba? Ayaw ko sa'yo. Bakit? Binira mo si BBM. Alam mo, supporter ako ni BBM. Alam nga naman, pupuriin kita. Alam nga naman, sabihin ko, praise the Lord, sana manalo ka. Hindi. Ang sabihin ko, malaman natin yan kung talagang nakita mo sa administrasyon ni BBM, pasensya na din po. Ex-Mayor Ray Malonzo, pasensya rin po. No, ito lang din po ang aking pananaw. According sa mga comment ng mga tao na nakapanood sa video na yan, na interview sa'yo, maraming nagsabi na, nung mayor ka ba daw dyan, maganda din ba ang nagawa mo? Napaunlad mo ba ang Caloocan? Yung isa naman sabi, sinukang ka nga daw kasi wala kang ginawa. Pangatlo naman, yung isang sinabi, lahat daw kayo nung local election, lahat daw kayo nabura at ilang milyon daw ang na-withdraw. Yun ang mga tanong, hindi nanggaling sa akin ha, disclaimer lang, nagre-react lang ako. So, actually, para sa akin, hindi naman kita binabash, nagre-react lang ako, nagtatanong lang. Kung talagang malinis ka at nakita mo sa pamumuno ni BBM, maraming katiwalian, maraming korupsyon, mag-file ka sa ombudsman, wala namang problema. I-file mo si BBM para makita mo na may korupsyon. Kung ikaw, sa tingin mo sa sarili mong malinis ka, makita naman natin yan sa 2025 election na kung matalo mo si Oka Malapitan sa bilang congressman ng 1st District, malinis ka, wala kang pahid korupsyon, wala kang katiwalian, wala kang ginawang masama. Pero kung hindi ka manalo kay Oka Malapitan, ex-Mayor Malonzo, nagpapatunay na hindi ka maganda mamuno. Diba? So yun lang, hindi yung paninira. Ang sa akin lang, i-challenge na lang kita. Ayaw ko magsabing masakit na salita sa'yo. Bagkus ikaw yung nagsabi ng masakit na salita kay BBM. Sabi mo, mula sa taas hanggang sa baba, malawak ang korupsyong nakikita mo sa administrasyon ni BBM. Sa akin, kumpara sa'yo, sinabi mo yun. So it means to say, malinis ka, hindi ka kurakot, wala kang katiwalian, wala kang kabulastugan, magaling kang mamuno. So, tignan na lang natin sa 2025 election ng congressman ng 1st District ng Caloocan, kung matalo mo si Oka, means to say, magaling ka. Kung hindi mo matalo si Oka, nilunok mo yung suka mo. Diba? Yun lang, ex-mayor. Challenge ko na lang sa'yo. Kung mas magaling ka pa kay BBM at nakita mo at sa pananaw mo malawak ang korupsyon, edi so be it. Pero kung manalo ka, so kung manalo ka, totoo talagang si BBM kurakot, no? Kasi manalo ka, maganda ang pamamalakad mo, 'di ba? Pero kung hindi ka piliin ng taga-Caloocan at hindi ka manalo, means to say, 'di ba? Alam na kung sino yung kurakot. 'Di ba? So yun lang. 'Di ba? Hindi naman paninirang puri 'yan. Oo, nagre-react lang. Bagkus vlogger tayo. Nagpa-interview siya sa vlogger. Hindi naman private yung usapan nila kasi pinost ni vlogger sa social media, nakita ng sambayan ng Pilipino, nagre-react tayo. So, actually, kung ako nagre-react, marami din mang nagre-react sa baba. Kaya doon ako nagbabase sa mga reaksyon sa baba. Ayaw ko magsabi ng masakit na salita. Makikita natin yan pagdating eleksyon na kung manalo ka at matalo mo si Oka, magaling ka. Pero kung natalo ka ni Oka, alam na this. Yeah, so yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.